Papunta na nga ba dito sa Pilipinas ito si Jordan Bell para maglaro dito para sa Magnolia Chicken Templados? Hindi kasi masyadong naging impressive yung performance nitong si Rayvonte Rice dito sa kanyang second game. Sabihin na natin na naka 16 points man. At ito si Aaron Fuller, hindi naman gano'ng kataas din ang scoring. Pero mahigit 20 rebounds ito si Fuller. At kita mo naman doon sa laro na itong si Fuller fit sa sistema na itong si Coach Cheng Giao, pero itong si Rayvonte Rice ay hindi. Ikumpara din natin yung laro ni Rayvonte dito kay Shabazz Muhammad at kay Glenn Robinson at ang layo. Kaya marami ngayon na nagsasabi na ito si Jordan Bell talaga dapat ang kunin na ng Magnolia Chicken Templados na maging import nila para naman mabigyan sila ng mas magandang tsansa na makapaglaban at sabihin na natin makatabla dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil medyo mahihirapan talaga ang Magnolia dito kung si Rayvonte Rice ang kanilang magiging import. Dahil itong laro ng Rain or Shine, kaya napakahirap nilang talunan ay very unpredictable. Sobrang daming mga players dyan na pwede silang magamit na yung iba naman ay hindi mo masabi kung sino i-score, kung sino magiging starter. Samantala itong Magnolia very predictable dahil itong si Rayvonte Rice nga parang napakadaling pigilin at yung mga tira niya talaga ay hindi consistent lalo na sa outside. At yan ang dahilan kung bakit itong Magnolia ngayon ay kinukonsidera nga na ito si Jordan Bell ang kunin nila na maging import. Siyempre magkakaroon ng problema kung yan ang kukunin nila dahil hindi naman yan basta-basta pakakawalan nung team kung saan siya naglalaro. Pero kinakailangan gumawa ng paraan ng Magnolia para sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa na maka-advance dito sa playoffs. Dahil yan ang kinakailangan talaga nila ngayon. So far, itong Magnolia Chicken Templados ay isa talaga doon sa mga teams na kinakailangan na sabihin na natin na gumawa ng major moves para naman sila ay magkaroon ng mas magandang performance dito sa PBA playoffs. Sa ngayon, itong PBA ay busy na dito sa playoffs. Pero yung mga teams na na-eliminate, syempre, ay gumagawa rin yan ng paraan para magpalakas ng lineup. At ang isa doon sa mga teams na yan, of course, ay itong Blackwater Bossing. Ang main priority ngayon ng Blackwater Bossing ay mabigyan o makumbinse itong si Troy Rosario na mag-renew ng kontrata. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag o ispilingin kung bakit kinakailangan yan. Napakalaking bagay ni Troy Rosario dito sa Blackwater. Siya ang main big man nila at ang ganda ng nilalaro nito. Kaya ang latest report na lumalabas, itong si Troy Rosario ino-offeran ng 5-year contract nitong Blackwater Bossing. Siyempre si Troy, ang primary concern niya siyempre, hindi lang yung sweldo kung hindi yung haba nung contract na ibibigay sa iyo. Dahil siyempre kapag hindi na bumabata ang player, ang hinahanap niya talaga ay yung security. Kaya ito ngayon ang kinakailangan konsiderang mabuti ni Troy Rosario. Of course, alam natin na ang Converge, Ginebra at ang San Miguel ay nag-o-offer din dyan kay Troy Rosario. So, abangan na lang natin kung aling team siya mapupunta. So far sa ngayon, masasabi natin na itong Magnolia, itong San Miguel, Converge, pati na itong Blackwater at Ginebra ay pagandahan ng offer. Pero bukod dito kay Troy Rosario, kinakailangan din siguro pag-isipan ng Blackwater Bossing kung sino pa may dadagdag nila sa kanilang lineup. Itong kay Cedric Fairfield, wala silang magagawa doon sa second year option yan. Pero kung maging maganda performance ng Blackwater dito sa Commissioner's Cup at Philippine Cup, baka magdesisyon si Fairfield na manatili dito sa Blackwater. Anyway, alam naman natin na ito si Fairfield maliit talaga tsansa na maglaro sa Blackwater ng matagal. Kaya sa ngayon, mag-i-enjoy na lang si Cariaso habang nasa kanya. And sa iba pa naman ng players talaga ay maganda rin naman performance. So yan ay magagamit din syempre ni Coach Jeffrey Cariaso at para mas mapaganda ang laro ng Blackwater.